May isang lalaki na nagtrabaho bilang isang beekeeper. Ang pangalan ng lalaki ay si Adam Clay. Lumalabas na si Adam Clay ay dating espesyal na ahente sa isang organisasyon na tinatawag na beekeeper. Ang beekeeper ay isang lihim na ahente na nilikha ng gobyerno. Ang beekeeper ay may tungkuling lutasin ang mga kaso sa labas ng pagpapatupad ng batas. Si Adam Clay ang pinakamahusay na ahente habang nagtatrabaho pa rin bilang ahente sa beekeeper. Ngunit nagpasya si Clay na magretiro ng maaga at maging isang beekeeper. Isang umaga, lumabas si Adam sa bodega ng bukid, at nakilala ang isang babae na nagngangalang Mrs. Parker. Sapagkat ay inupahan ni Adam Clay ang kanyang bodega ng bubuyog, kay Mrs. Parker hanggang ngayon. Samantala, si Mrs. Parker ang chairman ng charity donation para sa mga batang mahihirap. Nang makilala ni Adam Clay si Mrs. Parker, pinasalamatan niya ito sa pagpayag sa kanya na magrenta ng kanyang bodega. Mukhang magaan ang loob ni Adam kay Mrs. Parker dahil itinuring siya ni Adam na parang ina niya. Hindi nagtagal, bumalik si Mrs. Parker, na nasa bahay, kasama ang kanyang laptop. Sa kasamaang palad, ang kanyang laptop ay naapektuhan ng isang virus. Pagkatapos ay may lumabas na babala para kay Mrs. Parker na tawagan ng numero sa notification. Si Mrs. Parker ay nagpanik, pagkatapos ay nagpasya na tawagan ng numero. Makalipas ang ilang segundo, si Mrs. Parker ay nakakonekta sa telepono sa isang antivirus company. Sa tawag, tinanong ni Mrs. Parker kung bakit may virus ang kanyang laptop kahit na mayroon siyang antivirus subscription upang maprotektahan ang kanyang laptop. Nang marinig ang impormasyong iyon, humingi ng paumanhin ang manager ng antivirus company na si Garnet kay Mrs. Parker. At sinabing nagkakaproblema ang sistema. Sa makatuwid, sinadya ni Garnet na bayaran siya dahil permanenteng tatanggalin ang mga file ni Mrs. Parker. Bibigyan daw niya ng pera si Mrs. Parker bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos ay hiningi ni Garnet ang account number ni Mrs. Parker, dahil si Garnet ang maglilipat ng pera sa kabayaran sa oras na iyon. Ibinigay ng inosenteng Mrs. Parker ang kanyang account number at agad na inilagay ang $50,000 mula kay Garnet at inilipat sa account ni Mrs. Parker. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Garnet kay Ginang Parker sa pangalawang pagkakataon. Sinabi niya kay Mrs. Parker na $500 lang talaga ang nailipat niya. Sa makatuwid, hiniling ni Garnet kay Ginang Parker na ipadala ang natitirang pera ngayon din. Si Mrs. Parker, na naawa kay Garnet, ay nag-access ng kanyang ipon sa pamamagitan ng kanyang laptop para ilipat ang natitirang pera mula kay Garnet. Ngunit nang ipasok ni Mrs. Parker ang password ng kanyang account, agad na nawala ang lahat ng pera dito na nagkakahalaga ng $2,000,000. Nang makitang nawala ang maraming pera sa isang iglap, nalungkot si Mrs. Parker dahil hindi sa kanya ang pera, sapagkat ay sa charity ito. Sa kabilang banda, ipinagdiwang ni Garnet at ng kanyang mga kasosyo ang tagumpay sa kanilang opisina dahil nakuha nila ang $2,000,000 na nasa account ni Mrs. Parker. Si Garnet pala ay isang online scammer sa ilalim ng pagkukunwari ng isang antivirus company. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Adam na pinoproseso ang kanyang mga bubuyog sa purong pulot. Nang magtagumpay siya sa paggawa ng purong pulot, pinuntahan ni Adam ang bahay ni Mrs. Parker upang bigyan siya ng isang garapon ng homemade honey. Ngunit pagdating ni Adam sa harap ng bahay ni Mrs. Parker, nakita ni Adam na tahimik at madilim ang bahay. Kaya naman, nagpasya si Adam na pumasok pa rin. Gayunpaman, laking gulat ni Adam nang makita si Mrs. Parker, na nakaupo sa sofa sa estado ng kamatayan dahil sa pagpapakamatay. Sa gitna ng nalilitong sitwasyon ni Adam, isang babae ang nakatutok ng baril sa likod ni Adam. Ang babae ay anak ni Mrs. Parker, na nagngangalang Verona. Napag-alaman na si Verona ay nagtatrabaho bilang isang miyembro ng FBI. Kaya si Verona, na nakakita kay Adam na pumasok sa bahay ng kanyang ina, ay itinuring na siya ang taong pumatay kay Mrs. Parker. Agad namang inaresto ni Verona si Adam. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang pulis at ang FBI sa bahay ni Mrs. Parker, upang iproseso ang pinangyarihan ng krimen. Automatic na pinaghinalaan si Adam dahil si Adam lang ang nasa bahay. Ilang sandali pa, tiningnan ni Verona ang laptop ng kanyang ina. Napagtanto ni Verona na ang kanyang ina ay dinaya lamang ng $1,000,000. Sa huli, napagpasyahan ni Verona na nagpakamatay ang kanyang ina dahil ang lahat ng kanyang ipon ay nawala sa mga scammer. Kinabukasan, napatunayang hindi nagkasala si Adam sa pagkamatay ni Mrs. Parker. Kaya't nakalaya si Adam at nagpasyang bumalik sa kanyang bodega ng pag-aalaga ng pukyutan. Maya-maya dumating si Adam, lumapit si Verona kay Adam. Humingi siya ng tawad sa kanya dahil sa pagbibintang kay Adam na siya ang pumatay sa ina ni Verona.
Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Verona ang tungkol sa problema na naging sanhi ng pagpapakamatay ni Mrs. Parker. Si Verona, na malungkot pa rin, ay nagsasabi na ang kanyang ina ay nalinlang ng isang kumpanya na nagpapanggap na antivirus. Sinabi rin ni Verona na matagal ng target ng FBI ang nasasabing antivirus company. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa sila makakilos dahil hindi sila binigyan ng pahintulot ng direktor ng FBI. Nang marinig ang paliwanag ni Verona, natahimik na lamang si Adam at nagsisisi sa pagkamatay ni Mrs. Parker. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Adam sa dati niyang katrabaho sa Beekeeper. Humingi si Adam ng tulong sa kanya upang masubaybayan ang kumpanya ng antivirus sa lungsod. Tila nang walang abiso ni Verona o ng sinuman, binalak ni Adam na ligpitin ang mga taong naging dahilan sa pagkamatay ni Mrs. Parker. Pinili ni Adam na gawin ito dahil itinuring niya si Mrs. Parker na parang sarili niyang ina. Hindi nagtagal at nahanap ng katrabaho ni Adam ang address ng antivirus company na nanlinlang kay Mrs. Parker, at sinabi niya kay Adam ang tungkol dito. Sa araw na iyon, dumiretso si Adam sa kumpanya ng antivirus na may dalang 2 galon ng gasolina. Noong una, nakaharap si Adam ng 2 gwardya, ngunit madaling napatumba ni Adam ang mga gwardya. Pagkatapos nito, casual na pumasok si Adam sa kumpanya ng antivirus at binugbog ang isa sa mga empleyado. Pagkatapos ay binalaan silang lahat ni Adam na ihinto ang panlilinlang sa iba. Habang nagbuhos si Adam ng 2 galon ng gasolina, sinabihan silang lahat ni Adam na umalis kung ayaw nilang mamatay na parang mga tanga dito. Kasabay nito, napansin ni Adam si Garnet, na siyang tagapamahala ng kumpanya ng antivirus, at ang ilan sa kanyang mga bodyguard ay dumating upang makita si Adam. Sinubukan ni Garnet na hilingin kay Adam na itigil ang pagkilos. Gayunpaman, si Adam na nakarinig nito ay agad na binugbog ang kanyang mga bodyguard ng brutal. Matapos niyang patulugin ang mga bodyguard ni Garnet, sinabihan ni Adam si Garnet na umalis sa kumpanya ng antivirus kung gusto niyang mabuhay. Bukod sa pagbuhos ng gasolina, ilang bomba rin ang inilagay ni Adam sa gusali. Kaya nang makaalis si Adam doon, isang pagsabog ang nangyari. Sa kabilang banda, may isang lalaki na may-ari ng antivirus company na nagngangalang Derek. Noong mga panahong iyon, nakatanggap lang si Derek ng balita mula kay Garnet tungkol sa kanyang kumpanya, na sinunog ng isang lalaki na nagsasabing siya ay isang beekeeper. Nang marinig ang masamang balita, nakaramdam ng galit at sama ng loob si Derek. Inutusan niya si Garnet na kumuha ng hitman para tapusin ang beekeeper na si Adam. Kinabukasan, inalagaan ni Adam ang kanyang mga bubuyog sa isang bukid. Nang umalis si Adam sa mga bubuyog, dumating si Garnet kasama ang hitman na kanyang inupahan. Casual nilang sinira ang bahay pukyutan ni Adam sa pamamagitan ng pagbaril ng ilang beses. Pagkatapos ay sinundan agad ni Garnet ang sasakyan ni Adam. Gusto niyang tapusin si Adam sa lalong madaling panahon. Nang hindi na mamalayan ni Garnet, ay nakatunog na pala si Adam na sinusundan siya ni Garnet kaya kusa silang dinala ni Adam sa kanyang bodega ng mga pukyutan. Pagdating ni Adam ay agad siyang naghanda para labanan ang hitman ni Garnet. Inatake nila si Adam ng daan-daang putok, ngunit madaling natalo ni Adam silang lahat. Si Adam na walang armas ay madaling pinatumba silang lahat hanggang sa sila ay wala nang magawa. Pagkatapos noon, nagpasya si Adam na pahirapan si Garnet sa halip na patayin lang siya. Gusto ni Adam na maramdaman ni Garnet ang hirap. Matapos masiyahan sa pagpapahirap kay Garnet, umalis si Adam sa bodega ng mga pukyutan. Sa kabilang banda, si Verona, na nagtatrabaho, ay nakakuha ng balita na ang bodega ng kanyang ina ay nasunog. Nang marinig ang balitang ito, agad na sumugod si Verona sa kinaroroonan ng bodega. Pagdating ni Verona doon, nakita niya ang ilang sunog na katawan ng hitman. Bilang karagdagan, nakita ni Verona ang isang ID card na pagmamay-ari ni Garnet, na siyang manager ng isang antivirus company. Nang makita ang ebidensyang ito, inisip ni Verona na sinunog ni Garnet at ng kanyang mga tauhan ng bodega ng ina ni Verona. Nang maglaon, napagtanto ni Verona na si Adam lang ang nasa bodega, kaya naisip ni Verona na ang insidente ay konektado kay Adam na isang beekeeper. Sa isang kalsada, nakita si Garnet, na nakatakas mula sa bodega ng beekeeping ni Adam. Nang maramdaman ni Garnet na ligtas na ang sitwasyon, direktang kinontak niya si Derek. Sinabi ni Garnet na masyadong malakas si Adam para makipaglaban sila. Malungkot na sinabi ni Garnet na ang hitman na kinuha niya ay tinapos ni Adam. Nawala pa ang ilang daliri ni Garnet dahil sa pagpapahirap sa kanya ni Adam. Agad namang nagalit si Derek na nakarinig ng kwento mula kay Garnet. Sinabi niya kay Garnet na alamin kung sino talaga si Adam. Bago pa makasagot si Garnet sa utos ni Derek, napagtanto ni Garnet na lumapit si Adam sa kanya upang pahirapan na naman si Garnet.
Palihim pala na sinusundan ni Adam ang sasakyan ni Garnet. Pagkatapos ay itinali ni Adam ang katawan ni Garnet at itinali sa kotse ni Adam. Pinaandar ni Adam ang sasakyan habang nakatali si Garnet neto. Sinadya niya yun dahil gusto niyang patayin si Garnet sa pamamagitan ng pagtapon kay Garnet sa dagat. Malinaw na narinig sa tenga ni Derek ang buong pangyayari sa pamamagitan ng teleponong nakakonekta pa rin. Tapos sabi ni Adam, next target daw ay si Derek. Sa field office ng FBI sa Boston, naroon si Verona, na naghahanap ng data kung sino talaga si Adam. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng mahabang panahon, hindi nakita ni Verona ang data na gusto niya, na ang data tungkol kay Adam. Hindi nagtagal, nalaman ni Verona na natagpuan ng FBI ang katawan ni Garnet na nakatali sa kotse ni Adam. Nang marinig ang balita mula sa kanyang kasamahan, mas kumbinsido si Verona na ang lahat ng ito ay konektado kay Adam. Lumipat ang eksena kay Derek, na balisa at nagkukwento sa kanyang ama tungkol sa nangyari sa kanyang antivirus company. Napag-alaman na ang ama ni Derek ay ang punong direktor ng FBI. Pinigilan nito ang FBI na kumilos laban sa antivirus company ni Derek. Bukod sa kanyang ama, na isang taong napaka-impluwensya sa FBI, nakakuha din si Derek ng isang tagapagtanggol. Ang kanyang ina, na kamakailan lamang nahalal na presidente ng Amerika. Malinaw, ang maimpluwensyang mga magulang ni Derek ay maaaring maging hindi maapektuhan sa batas at gawin ang gusto niya. Pagkaraan ng ilang sandali, naaresto si Derek dahil sa isang pagpatay. Nakipag-ugnayan ang ina ni Derek, o si Pangulong Dan Ford, sa ama ni Derek. Nagtanong siya tungkol sa mga problema ng kanyang anak. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng ama ni Derek na nagkakaproblema si Derek dahil may isang beekeeper na nagngangalang Adam Clay na nagkaka-interest kay Derek. Nang marinig yun, hiniling ng ina ni Derek sa kanyang asawa na magbigay ng matinding proteksyon para sa kanilang anak. Sa lakas na taglay ng ama ni Derek, nakipag-ugnayan siya sa punong ahente ng beekeeper na nagngangalang Janet Harward at nagtanong tungkol kay Adam Clay. Sumagot siya na kilala niya si Adam Clay, ngunit kilala si Adam Clay na nagretiro na. Nang marinig na nagretiro na si Adam Clay, inutusan ng ama ni Derek ang punong ahente ng beekeeper na pagalawin ang lahat ng ahente ng beekeeper upang patayin si Adam Clay. Aniya, ang utos ay direktang ibinigay ng Pangulo, ang ina ni Derek. Sa huli, pinakilos ng punong ahente ng beekeeper ang kanyang mga miyembro upang huntingin si Adam Clay. Kinagabihan, si Adam, na nagkakarga ng gas, ay biglang inatake ng isa sa mga babaeng ahente ng beekeeper. Ngunit mabilis na nilabanan ni Adam ang ahente. Medyo matagal ang labanan ni Adam at ng ahente ng beekeeper. Sa kabutihang palad, nagawa ni Adam na talunin ang babae sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya ng buhay. Pagkatapos ay casual na umalis si Adam sa gasolinahan na nasusunog. Pagkalipas ng ilang sandali, nakipag-ugnayan ng punong direktor ng FBI kay Direktor Janet Harward. Sinabi ng ama ni Derek kay Janet na buhay pa si Adam. Sa makatuwid, hiniling niya kay Janet na ipadala ang pinakamahusay na ahente ng beekeeper upang patayin si Adam Clay. Gayunpaman, sinabi ni Janet na walang sinuman sa iba pang miyembro ng beekeeper ang gustong makipaglaban kay Adam Clay, dahil pakiramdam nila ay walang kapantay si Adam para sa kanila. Nang marinig ang paliwanag mula kay Direktor Janet Harward, nagpa siya ang ama ni Derek na kumuha na lang ng mga mersenaryo. Ilang sandali pa, pumunta ang ama ni Derek sa grupo ng mga mersenaryo na kanyang inupahan. Bago nila simulan, ipinaliwanag ng ama ni Derek na si Adam Clay ay dating miyembro ng beekeeper, kaya kailangan nilang mag-ingat upang mapatay si Adam Clay. Pagkarinig yun ay agad namang hinanap ng mga mersenaryo ang tinaroroonan ni Adam, dahil akala nila ay hindi hihigit sa kanila ang kakayahan ni Adam. Samantala, pumunta si Adam sa tirahan ng ahente ng beekeeper na umatake sa kanya kagabi. Agad namang pumasok si Adam at binuksan ang computer doon. Sinubukan niyang tuntunin ang kinaroroonan ni Derek pati na rin ang ama. Nang hindi nagtagal, nahanap ni Adam Clay ang lokasyon ni Derek. Matapos mahanap ang lokasyon ni Derek, binalak ni Adam na puntahan si Derek at ang kanyang ama. Sa gusali ng trading company na pag-aari ni Derek, disguise lang pala ang negosyo dahil online fraud business ang negosyo ni Derek. Sa labas ng gusali, maraming miyembro ng FBI na nagbabantay kay Derek sa utos ng kanyang ama. Hindi nagtagal, dumating si Adam na casual na hinanap si Derek at ang kinaroroonan ng kanyang ama. Pumunta si Adam sa building dahil ang location na sinasabi sa computer ay nasa building ng kanyang trading company si Derek. Noong una, binugbog ni Adam ang mga bantay sa labas. Sa kanyang pambihirang kasanayan sa martial arts, madaling natalo ni Adam ang mga ahente ng FBI na nagbabantay. Nang matalo niya ang mga ahente ng FBI,
Pumasok si Adam sa gusali at umakyat sa itaas upang salubungin si Derek at ang kanyang ama. Sa loob ng gusali ay marami pa ring mersenaryo at ahente ng FBI, kaya nagkaroon ng away sa pagitan ng mga mersenaryo at maging ang mga ahente ng FBI. Noong una, medyo nagdadalawang isip si Adam dahil mag-isa lang siya habang marami ang kalaban. Pero dahil sa kanyang husay, nagawang talunin ni Adam Clay silang lahat kahit na tumagal. Pagkatapos ay agad na nakilala ni Adam ang tagapamahala ng negosyong pangkalakal. Tinanong ni Adam ang tungkol sa kinaroroonan ni Derek at pati na rin ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi sinagot ng manager ang mga tanong ni Adam, alam niyang pinili ni Adam na pahirapan ang lalaki para maibigay niya ang impormasyon. Pagkaraan ng ilang sandali na pahirapan ang lalaki, sa wakas ay sinabi niya kay Adam na si Derek at ang kanyang ama ay nasa bahay ng kanyang ina, na siyang bagong presidente. Kasabay nito, biglang dumating si Verona kasama ang iba pang ahente ng FBI para arestuhin si Adam. Sa kabutihang palad, alam ni Adam ang pagdating ni Verona, upang makatakas siya sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, si Derek at ang kanyang ama ay nasa bahay ni President Danforth. Pagkatapos ay nabalitaan ng ama ni Derek na ang lahat ng mga mersenaryo na kanyang binayaran ay binugbog ni Adam hanggang sa mamatay, alam niyang pinakiusapan ng ama ni Derek si Derek na huwag pumunta kahit saan. Samantala, inutusan niya ang lahat ng natitirang miyembro ng FBI na protektahan si Derek. Lumipat ang eksena kay Verona, na nakikipagpulong sa kanyang mga kasamahan sa FBI. Sa pulong, sinabi ni Verona na si Adam ang gumawa ng kaguluhan nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, pumanig si Verona kay Adam dahil hindi direktang pinatay ni Adam ang mga taong naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Nalaman din ni Verona na ang online fraud company ay kay Derek, na anak ng presidente at punong direktor din ng FBI. Samantala, ang ama ni Derek ay nag-hire ng ilang mersenaryo para protektahan si Derek. Kahit na sa labas ng bahay ay binabantayan ng husto ng mga miyembro ng FBI, nag-iingat pa rin ang ama dahil alam na niya ang husay ni Adam. Samantala, sinubukan ni Adam na pumasok sa bahay ng Pangulo sa pamamagitan ng pagpasok sa covert. Pagkatapos ay nakalambitin si Adam sa ilalim ng kotse ng gwardya at nagpapanggap bilang isang ahente ng FBI upang makapasok siya ng madalian. Pagkatapos nito, naglagay si Adam ng ilang bomba sa labas ng bahay ng Pangulo. Pagkatapos ay mabilis na nagbago si Adam mula sa uniforme ng FBI sa isang suit. Sa loob ng kwarto ay nakitang pinapagalitan ng presidente si Derek dahil ang alam lang niya noon ay online fraudster ang anak. Labis na ikinahihiya ng ina ni Derek na naging ulo ng krimen si Derek, dahil kapag nalaman ito ng ibang bansa, tiyak na masisira ang kanyang reputasyon bilang presidente. Gayunpaman, casual na sagot ni Derek na matagal na niyang ginagawa ang negosyong ito. Maging ang gastos sa kampanya para sa kanyang ina para maging presidente ay galing din sa pera mula sa pandaraya. Kasabay nito, pasimpleng nakapasok si Adam sa bahay ng presidente. Bukod kay Adam, nandoon din si Verona at iba pang miyembro ng FBI. Aksidenteng nakita ni Verona si Adam. Nag-aalala siyang baka bigla na lang atakihin ni Adam ang presidente. Sa makatuwid, pinakilos ni Verona ang pangkat ng FBI upang arestuhin si Adam. Nagdulot ito ng mahabang habulan sa pagitan ni Adam Clay at ng FBI team. Sa huli, na-corner si Adam. Pagkatapos ay hiniling ng ama ni Derek sa kanyang koponan na tapusin kaagad si Adam. Ngunit biglang pinasabog ni Adam ang mga bombang inilagay niya hanggang sa nagkaroon ng pagsabog. Dahil sa pagsabog, nagkaroon ng pagkakataon si Adam na tapusin ang lahat sa labas. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ng Pangulo. Sa loob ng bahay, kinailangan muli ni Adam na humarap sa mga gwardya. Binaril, tinamaan, at mabilis ding ibinagsak ni Adam ang mga taga-bantay. Sa isang pagkakataon, kinailangan ni Adam na harapin ang isang hitman na nagtrabaho para sa ama ni Derek na mukhang malakas at makapangyarihan. Matapos ang mahabang laban, nagawang talunin ni Adam ang lalaki. Pagkatapos ay binalak ni Adam na pumasok sa silid ng Pangulo upang hanapin si Derek. Gayunpaman, sa pintuan si Adam ay pinigilan ng ama ni Derek, na nag-aalok na suhulan si Adam ng anumang pera na gusto ni Adam. Ngunit si Adam na hindi natukso sa alok ay pinisil ang kamay ng ama ni Derek na naging dahilan ng pananakit nito. Kasabay nito, gustong ibalita sa publiko ng presidente o ng ina ni Derek na maraming tao ang nalinlang ng kanyang anak. Ngunit si Derek, na hindi tinanggap, ay piniling barilin ng assistant ng kanyang ina. Maya-maya pa, pumasok si Adam sa kwarto at tinutukan ng baril si Derek. Nang makitang si Derek, na na-corner, agad niyang kinuha ang kanyang ina o ang presidente bilang hostage at sinabihan si Adam na umatras. Kasabay nito, dumating si Verona at sinubukang pigilan sina Adam at Derek.
Tinanong ni Adam si Verona kung para kanino siya nagtatrabaho para sa tiwaling gobyerno o para sa hustisya. Di nagtagal, binaril ni Adam si Derek sa ulo ng pasyemple, at yun ang kinamatay ni Derek. Pagkatapos ay tumakas si Adam sa isang bintana na direktang konektado sa dagat. Si Verona, na nakakita noon, ay pinayagan si Adam na umalis dahil alam niyang inosente si Adam at niligpit lamang ang mga kriminal na hindi masupil sa batas. Pagkatapos ay agad na tumakas si Adam sa pamamagitan ng paglangoy sa dagat, dahil ngayon ay napatay na niya ang lahat ng mga kriminal na naging sanhi ng pagkamatay ni Mrs. Parker. At dito lamang po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat.